Hello, Soki lovers. This is Z&Z Mini Garden from Cagayan de Oro City. So, part 2 ng pagpapat natin sa newly unboxed succulents. Ito yung mga gamit natin: Furadon, DE powder, cinnamon powder, Osmocote, and alcohol. Ito yung mga plants na itatanim for part 2. So, still, nag-prepare na ako ng mga soil mix each pot. Mas bigger yung vertical pot natin ngayon kasi mas mga malalaki or clumping na succulents yung itatanim ko. Itong mga pots na to ay nasa harapan ng ang garden. So, first, yung nilagay ko na yellow na bilog-bilog is fertilizer yon, tinatawag na Osmocote. And then, ito next is our insecticide na Furadon. And then third one, I'll be putting ADE powder each pot para anti-mealybugs and anti-ants na din sa ating soil mix. Ito ipapakita ko sa inyo, very good example kung maglalagay tayo ng mga insecticide. O tingnan nyo, may mga ants pala sa ilalim ng ating soil mix. So, kusa silang lumalabas kasi naglagay tayo ng insecticide. So, very helpful talaga tong mga insecticide, especially if hindi pa stable yung mga plants natin para hindi sila magka-mealybugs o magka-cause ng mapangit yung stems or dahon ng ating plants, and then eventually ay mamamatay sila. So, ganyan. Next is imimix lang natin yung ating fertilizer, insecticide, DE powder, and soil. So, sa video na to, maglalagay na ako ng toppings each pot para mas mabilis kong maipapakita sa inyo. So, itong toppings na to is mix of rice hull and chicken manure. Wala tayong pumice as of now kasi napakamahal ng pumice dito sa Cagayan de Oro. Mas cheaper kapag rice hull lang muna yung gagamitin natin. So, first plant na itatanim ko ay ang ating Ellen. Si Ellen is napakabait neto sa lowland. Kaya love na love ko to. Meron na tayong Ellen sa ating garden na stable na. Tapos, napakakulay na niya. Ipapakita ko sa inyo later sa last part ng ating video na ito. Kapag bago pa yung plants, so hayaan nyo muna na medyo hindi pa sila talagang tumatayo. Kasi hindi pa sila root bound sa kanilang mga soil. So eventually pag magkaka-stable na sila, kusa na yung mga dahon niya, kusa na yung tatayo. So hayaan niya lang muna natin na ganyan yung status ng plants natin, especially if bago pang tanim. So ganyan lang, itatak-tak nyo lang para ma-even yung mix ng ating soil sa pot. Next plant is our Sedum aurora. Eto, gandang-ganda ako kasi kapag na-stress siya ay nagre-red yung tips ng leaves niya and then napaka-chubby din ng leaves niya. Para siyang banana. Pero mas mas shiny. Tapos mas mapula. So, yan. Clumping na din ang ating Sedum aurora. Hayaan na lang muna natin siyang ganyan. And nagka-Sedum aurora na ako dati pero nalusaw kasi nabigla ko siya sa init. So, yan. Kamay ng anak kong si Zoe. Dumating kasi siya. Ito, next is our 3 pieces Ben Bodies, sorry. Si Ben Bodies is very, very compact. Kaya, kumuha ako sa kanya kasi very compact yung rosette niya, diba? So, pretty ni Ben Bodies ang taba-taba ng kanyang mga leaves. Etong isa ay may baby na. Pero, maliit pa yung baby niya.
Kaya hindi ko siya muna kinuha. Itong isa, malaki na yung baby yaka na nakuha ko na siya kanina. Yan, 3 pieces Ben Bunnies. Ganyan lang. Diba? So pretty. Next is our Awayuki. Oh, very healthy din ang roots ni Awayuki. Madami na siyang roots. Mga pinkish na roots. Ito is the non-variegated Awayuki. Para siyang purple delight, no? Purplish din yung dahon niya. Tapos, mafarina din siya. Pero mas maliit lang at patusok yung dahon niya compared kay purple delight. Next is our, napasilip ako. Ano yung susunod? Si Green Eyes. Ito si Green Eyes. Clumping na siya. Kinat ko na lang siya kasi may mga roots na yung ibang babies or ibang leaves. And then, masisira kasi yung niya, yung pagiging compact ng leaves niya kapag hindi siya naipwesto ng maayos. So, mas gusto ko i-cut na lang siya para malagay natin sila ng maayos sa center na nakaharap sa sun para hindi masisira yung shape ng rosette niya. Ito si Green Eyes, napaka-sensitive neto sa lowland. Pero, nung nakuha ko dati, napa-stable ko naman. Hindi naman ako namatayan. Look, may mga, may mga roots na yung ibang rosettes. Kaya, hiniwalay ko na siya. Ganyan. So cute. Mafarina to si Green Eyes. Ang cute niya. Etong sunod, ito yung, tinry kong kunin yung stable na green eyes natin sa gilid. Ito yung green eyes natin na napastable na sa lowland. Mas na siya, mas slim na yung dahon niya kapag matagal na sila sa lowland. Hindi na siya gaanong chubby kasi napakainit, especially sa garden natin. Kasi siya, ROS, so rain or shine sila. Yung sunlight na natatanggap nila pala ay naka-filtered lang kasi may net sa itaas. Pero wala tayong UV plastic kaya naka-rain or shine lang yan sila. With filtered light. Ito yung isang green eye. So, medyo slimmer na yung leaves niya. Hindi ko pa kasi siya talaga gaanong inintroduce sa intense heat. Kasi sensitive si green eye. So, baka matsuge. Kaya, chill lang muna siya sa filtered light. Eto na-realize ko yun yung soil na may ants. So, sensi si Green Eyes, kaya kumuha na lang ako ng bagong soil mix para safe. Itataktak ko na lang yung ants later. Nilagay ko muna siya sa baba para hindi ko muna gamitin. Okay. So, 4 pala tong Green Eyes na to. So, ganyan lang. Medyo ako. Confused pa ako kung anong nila. Ganyan. So, next is bang kasunod ni Green Eyes. Si Lola. Okay, this is also my favorite kasi very feminine or very siya, girly yung niya forma ni Lola. Mafarina din si Lola. 3 yung purchase ko na Lola. Yung isa dyan, lang yan. Freebie lang yan ni seller. So, ganyan. Ganyan yung ayos ng ating Lola. Later, baka i-change ko yan ng pwesto kung may makikita pa tayong ibang Lola na mailalagay sa space na part. Okay, ito si Banana. First time kong mag-alaga ng banana. Si Banana, nakita ko ay may mga aerial roots na siya. So, para mas maging, mas maging cluster tingnan,
Oh, napagdesisyonan kong i-cut na lang yung stem na may mga roots. Kapag ganito na newly purchase na succulents, tapos nagka-cut ako, medyo mamasa-masa pa yung stem niya para iwas stem rot, ay ibinubudbud ko sila sa cinnamon powder. Ayan. Oh. Para si cinnamon powder kasi, para siyang betadine para sa mga plants. Meron siyang antibacterial, tapos mas madaling matuyo yung mga fluids or mga nagmamashi na part kapag nilalagyan natin ng cinnamon powder. Yung iba naman, ginagamit nila ay fungicide. Pero wala pa kasi akong fungicide. Kasi mas madali daw mag-dry kapag nagka-cut tayo. Tapos fungicide yung ilalagay natin. So maybe next repotting or potting, fungicide na naman ang gagamitin natin. Ito si Sedum Blue Clavatum. Oh. Very na siya, very clumping na, pero i-ano lang natin siguro sa isang pot para marami silang tingnan. Yan. Si Sedum Blue Clavatum, ito yung sinasabi nilang mabango, pero wala pa akong maamoy sa kanya. Mabango raw to. Meron akong isang sedum, mas chubbier. So, sa next video ko na lang ipapakita sa inyo. Sa bigger pot ko yun ilalagay. Tapos, ilalagay natin sa balcony kapag stable na para mas intense heat yung marireceive niya. So, ito na sila guys, our clumping succulents. Oh, napakagandang tingnan kapag clumping yung ating mga babies. Next ay ipapakita ko sa inyo yung sinabi ko kanina na Ellen na napastable na natin dito sa ating garden. Napakakulay na niya at napaka-chubby na ng leaves niya para makita naman ninyo kung gaano kabait at kaganda si Ellen. Ito guys. So that's all for today guys. Please don't forget to like, follow, and subscribe to our YouTube channel. Thank you. Bye-bye.